Hello mga ka-popcorn! So nandito na naman ang inyong lingkod para magbigay ng opinyon sa mga bagay-bagay kahit wala kayong paki. So ang pagchichikahan natin ngayon ay post ni Mami Oni at masayang-masaya ako para sa kanya dahil nga finally ay masusundan na nga itong si Tyronia at nag-release nga siya ng update sa kanyang baby bump. Malaki-laki na ang kanyang tiyan ngayon. Di ko alam kung ilang buwan na ba ito. Baka sabay pa kaming mga anak nito. So, eto na naman, pin-playtime niyo na naman si Mami Oni. Alam niyo na nga sensitive yung pagbubuntis nung tao, kung ano-ano pa pinagsasabi niyo. Pero sa tingin ko naman dahil nag-post na siya ng kanyang baby bump at may pa-update na siya sa kanyang Facebook ay wala na siya sa stage na naglilihi siya. So siguro hindi na siya gano'n ka-sensitive to take criticisms from mga haters niya at mga bashers niya 'no, para mag-post siya ng ganito. Kasi nga nung mga nakaraang buwan ay medyo sensitive si Mommy Oni sa mga nababasa niya at mga nasasabi sa kanyang komento kapagka nagpo-post siya. So I suppose she's in a better place now at, masaya. Masaya siyang tignan, nakangiti siya at very light yung aura niya. I think that's a good start, 'di ba? At, eto na nga dahil happy pregnancy na siya since nung nagkaroon sila ng quality time ni Tito Vince dahil iniwan sila sa bahay na silang dalawa lang at nagbakasyon ang the rest of the people in their house ay nagkaroon ng magandang bonding ito si Tito Vince at si Mommy Oni at ayun nga, sabi ni Mommy Oni, finally nagkaroon na siya ng happy pregnancy. So, I'm happy for her. Alam niyo guys, sa totoo lang, hirap-hirap talagang magbuntis and I don't think nag-iinarte 'to si Mommy Oni kagaya ng mga sinasabi ng karamihan diyan. Ang hirap maglihi tapos kasi yung paglilihi mo minsan nagla-last until second trimester kagaya nga nung nangyari ngayon kay Mommy Oni na hindi daw simple yung paglilihi niya at hirap na hirap daw talaga siya. To think na siyempre nga naman, napakalayo ng agwat ni Tyronia dito sa pangalawang baby niya kaya it will feel like the first time again. Actually, nakaka-frighten yan. 'Di ba nga si Jenilyn Mercado nung time na nagbuntis siya muli sa anak nila ni Dennis Trillo dahil nga yung unang baby niya kay Patrick Garcia is binata na tapos tsaka nasundan ito nga kay anak niya kay Dennis Trillo. Eh, ang laki ng agwat so talagang nagkaroon siya ng takot. Nakakatakot daw talaga kasi parang first time mo ulit mararamdaman yun. Same with me 'no, ang agwat nung isa kong anak dito sa sumunod na anak namin nung pag-uwi namin galing abroad is 12 years. Talaga naman na parang first time mo ulit na magdalang tao. So, hindi talaga madali. Naniniwala ako kay Mommy Oni at hindi siya nag-iinarte kagaya ng mga sinabi niyong mga hinayupak kayo. Alam niyo minsan dapat it pays talaga to be sensitive to other people's feelings 'no, kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan kahit ba hate na hate natin itong celebrity na 'to o social media content creator na 'to, kahit hate na hate natin siya minsan maging sensitive tayo kasi baka alam niyo yun, meron talaga siyang pinagdadaanan na hindi maganda o mahirap. Tapos tayo, eh, wala tayong ibang magandang sinasabi, nakaka-trigger pa lalo sa kanila, gano'n. Kasi sa totoo lang 'pag pangit ang binato mo sa universe, pangit din ang ibabato sa'yo ng universe pabalik sa'yo at naniniwala talaga ako sa karma. Kung kayo, nagbabato kayo ng mga bashing, bad words and everything, babalik sa inyo 'yan sa ibang paraan kung hindi man sa bashing dahil hindi kayo social media creator, sa ibang paraan ibabalik sa inyo 'yan ng universe. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga pananakit natin sa ibang tao. Lalong-lalo na yung sinasabi nila, hindi ako sure kung naniniwala kayo dito, kasi meron mga tao talaga na kapagka binully mo, tapos kapag 'yan ay talagang nasaktan at talagang nagkaroon ng hatred sa puso niya towards you, promise ikaw ang talo kasi ikaw yung paparusahan. Meron silang sinasabing house on the sixth sun, yung mga taong pinanganak daw ng ganong oras, ay yun daw yung kakampi daw talaga niya ang destiny. So naniniwala ako sa mga ganon, 'no, yung mga taong inabuso, inargabyado na pinanganak daw dun sa house on the sixth sun. Ayun ang basa ko, kasi hindi naman ako naniniwala sa astrology pero nakakapangilabot nung binasa ko kasi meron pala talagang mga ganong tao. Pagka daw inargabyado mo yon,
sigurado daw na babalik sa'yo at talaga naman na every time na merong nang-aapi sa tao na 'to, yung nang-api sa kanya yung natatalo sa laban. So, yung mga gano'n, may mga taong ganyan. So, mag-ingat-ingat talaga tayo kasi hindi natin ma-explain yung mga bagay-bagay sa paligid natin, especially yung karma. Sobrang naniniwala ako sa karma na yan. Kaya ako I'm very, very cautious with the things I say, lalo na ngayon tahimik. Dati kasi sobrang ingay ko sa social media eh. Although this one, nagko-comment ako sa mga bagay-bagay because this is my job. I am being paid because I'm a hired content creator. Lahat ng mga videos na ina-upload ko ay bayad po lahat ng ito. Even sa mga ibang channels. No, kasi meron ako mga channel for politics, may channel ako for sports. Lahat yon paid and kung magko-comment man ako doon, sarili kong point of view yon at hindi naman ako siguro makakasakit kasi very subtle lang naman ako mag-comment. So, ako very careful ako lalo na sa mga pino-post ko on my own social media account, hindi ako nagpo-post ng too much information kasi nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. As for Mommy Oni, siguro ngayon nagiging cautious din siya. Aside from she is not feeling well dahil nga sabi niya napakahirap daw na hanggang second trimester yung kanyang pagbubuntis. Eh, naiintindihan natin sa part na yon. Pero ang hindi niya mapapalampas daw is yung pag-upload ng reality show nila every Saturday because yun yung source of income nila, 'di ba? So yung mga sobrang hate na hate si Mommy Oni, sana eto wish ko lang, wishful thinking lang 'to kumbaga kasi talaga ang daming hater ni Mommy Oni dahil nga siguro yung mga mula-mula pa noon na issue niya hindi na siya napatawad, 'di ba? Sana na ngayon na ganito yung pinagdadaanan ni Mommy Oni, tahimik naman na yung buhay niya, masaya naman na siya kay Tito Vince. We just have to let her be. Kahit pa sabihin natin na social media yan, pinili nila maging public figure, so dapat i-take nila yung criticism na, oo, nandun na tayo, pero man, buntis yung tao, di ba? Siguro, saka na ninyo iba si Mami Oni pag nanganak na. Bigyan niyo din siya ng 1 taon. After niyang manganak kasi nasa postpartum stage yan si Mami Oni pagkapanganak niyan. So, wag naman tayo maging mean, 'no, kasi alam naman natin na very depressive ang stage ng postpartum. We have to be sensitive of other people's feelings, yun lang. Thank you so much for joining me. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!